Tahimik na nag-isip si Mui. Napagtanto niyang kung may tatlong unang henerasyong disipulo ang naroroon, malamang na ang laman na demonyo ay nasa antas na ng isang elder. Sa ganitong palagay, alam niyang seryoso ang kanilang sitwasyon, lalo na sa isang prestihiyosong sekta tulad ng Mount Hua at Zhongnan. Ang pagpili sa unang disipulo na magiging susunod na pinuno ng sekta ay isang napakahalagang usapin. Hindi lamang ito tungkol sa pamumuno, kundi tungkol din sa kinabukasan at kalakasan ng buong sekta. Malaki ang epekto ng papel ng unang disipulo sa kapangyarihang taglay ng kanilang samahan. Sa kasalukuyan, ang unang disipulo ng Mount Hua ay mula sa Haiyan na henerasyon. Kilala noon bilang ang Sword Saint of Mount Hua, si Haiyan Zhou ang gumanap sa tungkuling ito. Samantala, ang sekta ng Zhong'an, na isa ring makapangyarihang sekta sa Shaanxi katabi ng Mount Hua, ay mayroon ding sariling itinalagang tagapagmana. Ang unang disipulo ng Nan sect ay kabilang sa tinatawag na Il generation. Sa henerasyong ito, may isang taong namumukod tangi bilang pinakamahusay na disipulo at iginagalang sa buong mundong martial. Sina Haiyan Zhou at Mui ay may malalim at matatag na ugnayan sa mga nakaraang buhay ni Mui bilang si Dou Ian. Hindi lamang pagkakaibigan ang nagbuklod sa kanila kundi pati na rin ang mga tagumpay na nakamit nila sa martial arts. Ngunit dumating ang trahedya nang sila ay lusubin ng isang misteryosong martial master mula sa Dark Knight Palace, isang pag-atake na nauwi sa kanilang kamatayan. Ngayon, ang taong itinakdang mamuno sa sekta sa hinaharap ay nasa harap na mismo ni Mui. Umiti ang babae at sinabing tila isang matinding pagkakataon na makilala ang isang napakagaling na kabataan. Tinawag niya itong swerteng tagpo. Magaan ang kanyang pakikitungo nang ipakilala niya ang sarili bilang si Ilmu mula sa Zhong sect. Kasama niya si Ilian na bumati rin kay Nui, at sinabing isang karangalan ang makilala ang isang disipulo ng Mount Hua, lalo pat muling sumisikat ang pangalan ng kanilang sekta. Ang ikatlong disipulo na bumaba mula sa bundok ay si Ilhan. Ang tatlo ay may angking dignidad at kabutihang asal, na kahit si Mui na mula lamang sa ikalawang henerasyon ay napilitang humanga. Iginagalang ni Mui ang kanilang presensya, kaya't buong pagpapakumbaba niyang pinakilala ang sarili, sabay banggit ng kanyang kakulangan bilang disipulo sa harap ng mga batikang senior. Gayunpaman, taos-puso ang kanyang pasasalamat sa kanilang magagandang salita. Sa kanyang isipan, sinimulan niyang sukatin ang bigat ng sitwasyon. Ang pagdating nina Il-Ian at Il-Hun ay may lohikal na paliwanag, ngunit ang presensya ni Ilmo ang nagpabatid sa kanya na mas malalim pa ang problemang kinakaharap nila. Nang matapos ang mga formalidad, nagsalita si Kung Biwin kay Mui. Ipinaliwanag niya na maaaring ikagulat ni Mui ang presensya ng mga martial artist mula sa Jeong sect. Humingi siya ng paumanhin sa hindi pagbigay ng paunang babala, sapagkat sensitibo raw ang usapin. Hiningi niya ang pangunawa ni Mui at inanyayahan itong umupo upang talakayin pa ang bagay na ito. Agad namang nagsalita si Ilmo upang ipaliwanag ang kanilang layunin. Ayon sa kanya, may kinalaman ito sa tinatawag na Flesh Demon. Iminungkahi ng leader ng Shining Radiance sect na nararapat ding marinig ni Mui ang buong sitwasyon, kaya't hinintay nila ang kanyang pagdating. Nagdadalawang isip si Mui kung nararapat ba siyang makisangkot sa isang napakahalagang usapin. Ngunit tiniyak ni Ilian na kung makikinig siya at tutulong, ito ay magiging isang malaking karangalan at makatutulong ng malaki sa kanila. Ipinagpatuloy ni Ilmo ang pagpapaliwanag. Ayon sa kanya, may 5 flesh demons sa kabuuan. 2 na ang kanilang napatay, ngunit ang natitirang 3 ay patuloy pa ring nagtatago. Idinagdag pa niya na nagkahiwa-hiwalay ang mga ito sa iba't ibang direksyon at wala pa ring makabuluhang tagumpay sa kanilang paghahanap. Ang pangunahing hamon ay ang pambihirang kakayahan ng mga flesh demons sa pagtatago at pagbabago ng anyo. Dahil dito, mahirap silang matukoy gamit lamang ang paningin. Mabuti na lamang at ayon kay Ilmo, may natatanging eliksir na nilikha ng isang alkemistang dalubhasa. Sa tulong nito, natutunto nila ang amoy ng dugo ng mga flesh demons, isang kakaibang kakayahan na naging susi sa kanilang pagsisikap. Gayunpaman, sinabi rin niyang bagamat nakatutulong ang amoy ng dugo, may limitasyon ito. Hindi madaling matukoy ang tiyak na pinanggagalingan ng amoy sa loob ng isang lugar. Hindi na kinailangang ipaliwanag pa,
sapagkat agad na unawaan ni Kambo ang kahulugan ng mga sinabi ni Ilmo. Tinanong niya ito ng direkta, at kinumpirma ni Ilmo na may isa sa mga flesh demon na kasalukuyang nagtatago sa Shining Radiant Sect. Ipinagpatuloy ni Ilmo ang kanyang paliwanag, sinabing ang pagtukoy sa flesh demon ang unang hakbang at pinakamahalaga. Bagamat mahirap tukuyin kung sino ito, kaya nila hiniling ang tulong ng pinuno ng sekta. Bahagyang tumawa si Kung Buom at sinabing hindi siya sigurado kung makatutulong ang isang lalaking may isang braso na lamang, ngunit tiniyak niyang gagawin niya ang lahat ng makakaya. Tinanong niya kung ano ba ang unang dapat gawin. Mabilis ang tugon ni Ilmo, kailangan munang tukuyin kung sino ang flesh demon. Sa puntong iyon, si Ilion naman ang nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Sinabi niyang sinuri nila ang lahat ng lugar na inatake ng flesh demon. Sa bawat insidente, napansin nilang naubos ang lahat ng alak. Dahil dito, napagpasyahan nilang may matinding hilig sa alak ang flesh demon, at tila sinadya nitong mag-iwan ng bakas upang kilalanin ito. Tumango si Mui habang iniisip ang loika sa likod nito. Sinabi niyang kahit alam ng demonyo na siya'y pinaghahanap, nag-iiwan pa rin ito ng bakas, isang senyales ng kaiabangan o labis na kumpiyansa sa sarili. Kinumpirma ni Ilian ang obserbasyong ito at sinabing ang kaiabangang ito rin ang kanilang planong gamitin laban dito. Ipinaliwanag ni Ilian na ang kanilang plano ay lumikha ng isang masaya at masiglang tagpo, isang salusalo kung saan lahat ay iinom ng alak, sa pag-asang mahuhuli nila ang laman na demonyo. Sumabat si Ilhun at nagbigay ng sariling pananaw. Ayon sa kanya, kung tunay ngang arrogant ang laman na demonyo gaya ng kanilang hinala, tiyak na magpapakita ito ng reaksyon sa anumang mapanghamong kilos. Habang kinikilala ang plano, humugot si Ilmo ng isang bagay mula sa kanyang kasuotan, isang maliit na bagay na binalot sa pergamino. Nang kanyang buksan, lumitaw ang isang maliit na pildoros. Ipinaliwanag niyang ito ay isang sleep bomb, isang uri ng bomba na naglalabas ng usok na nagpapatulog sa sinumang nasa paligid. Kung naruroon ang laman na demonyo, maaari nila itong maagap na pabagsakin sa pamamagitan ng pagpapahimbing sa lahat. Batid ni Kung Bim na mas mababa ang kanyang katayuan sa mundo ng martial arts kaysa sa unang disipulo ng Jeongnan sect, kaya't agad siyang pumayag sa plano. Naiintindihan niyang hindi na sila maaaring mag-aksaya pa ng oras kung nasa loob na nga ang laman na demonyo. Ipinahayag niya sa lahat na magdaraw sila ng salu-salo ngayong gabi kung saan lahat ay mag-iinom. Habang lumulubog ang araw at dumarating ang gabi, sinimulan ang paghahanda. Inilagay ang mga tapayan ng alak sa bawat mesa, at naglatag ng masaganang pagkain upang akitin ang laman na demonyo. Itinaas ni Kung ang kanyang tasa bilang pagpupugay sa mga bayani ng Mount Hua na lumaban sa Paang at Weon, gayon din sa mga matuwid na mandirigma ng Jong sect. Sabay-sabay na tinaas ng mga disipulo ng Shining Radiant sect ang kanilang tasa at nakisaya sa kasiyahan ng gabi. Lalong naging masigla ang kapaligiran sa bawat sali ng alak na dumadaloy sa kanilang mga tasa. Walang kaalam-alam ang mga disipulo ng Shining Radiant sect na may mas malalim na layunin ang ginaganap na piging. Kahit si Mui, na napapalibutan ng masasarap na pagkain at inumin, ay hirap pigilan ang sariling hindi makisalo. Tumutulo ang laway niya sa toksong dala ng hapag, ngunit si Mui ay nanatiling alerto. Ipinaalala niya sa sarili na sa ganda ng pagkakasa ng piging, walang sino man ang magdududa na may kakaibang nangyayari, lalo na ang presensya ng laman na demonyo. Iniwasan niyang gumawa ng kilos na maaaring magdulot ng maling akala at magpahirap sa lahat. Sa sandaling iyon, napatingin siya kay Miwa na walang pag-aalinlangang sinimsim ang isang buong tapayan ng alak at walang pakundangang tinawag itong, napakasarap. Kumabog ang dibdib ni Mui sa kaba. Naisip niyang baka ipagkamali ng mga disipulo ng Jong'an sect na si Miwa ang laman na demonyo. Mabilis niyang sinilip ang mesa kung saan nakaupo ang mga disipulo ng nasabing sekta. Sa kabila ng mga pagkaing inihain sa kanilang harapan, ni isa ay hindi pa nila tinitikman. Sa sandaling iyon, napansin ni Ilmo ang tingin ni Mui at ngumiti ito sa kanya, isang banayad at kalmadong ngiti na walang bahid ng pagdududa. Napahinga ng maluwag si Mui. Tila wala namang paghihinala ang mga disipulo ng Jong'an sect sa kanya ni kay Miwa. Samantala, sina Miol at Mujan ay nanatiling maingat, hindi sumobra sa pagkain at inumin,
at patuloy na nagpapanatili ng balanse sa kanilang kilos. Nang muling tumingin si Wei kay Mujin, napailing siya. Naalala niyang ilang beses na niyang pinaalalahanan si Mujin na tigilan ang paghawak sa kanyang ilong. Nagpatuloy ang inuman hanggang sa dumating ang oras ng pag-alis ng lider ng sekta. Napatingin si Mui nang tumayo si Kung Bim mula sa kanyang upuan. Habang naglalakad palayo, nagpaalam si Kung Bim na kailangan na niyang magpahinga para sa pagsasanay kinabukasan, at hiniling niyang ipagpatuloy lang ng lahat ang kasiyahan. Habang pinagmamasdan ang pag-alis ng lider, naisip ni Mui na sa kanyang pag-alis, sila na ngayon ang may tungkulin upang magsimulang hanapin ang laman na demonyo. Ngunit napansin niyang may matalim at mapagmasid na mga tingin ang ibinato ng mga disipulo ng Zhongnan sect sa papaalis na lider. Nanatiling bukas ang posibilidad na si Kung Bim mismo ay maaaring laman na demonyo, isang huwad na nagpapanggap bilang pinuno ng sekta. Habang tuloy-tuloy ang pag-inom ng mga disipulo ng Shining Radiant Sect, lalo pang naging malaya at masigla ang atmosfera. Dahil sa labis na inuman, napahandusay na sa pagkalasing ang mga kabataang disipulo ni Namui, sina Muhua, Mujin, at Mao. Kasama nila, halos lahat ng disipulo ng sekta ay nawalan ng malay, mga biktima ng matagumpay na plano ng salusalo. Ang natira na lamang ay ang 3 disipulo mula sa Zhong'on sect at si Mui. Tahimik na pinagmasdan ni Ilmo ang nangyayari at sa pamamagitan ng lihim na voice transmission ay sinabi niyang wala ni isa man ang nakatayo. Ibig sabihin, maaari lamang nawala sa lugar ang laman na demonyo, o kung naroon man ito, ay nakahalata at nagkukunwaring tulog. Tiningnan ni Mui ang paligid at iminungkahi na baka si Kung Bim, na umalis kanina, ang tunay na laman na demonyo. Agad itong kinumpirma ni Ilmo. Nayanig si Mui sa kanyang narinig. Ipinahayag ni Ilmo, nang may buong paninindigan, na si Kung Bim mismo ang laman na demonyo. Ipinahayag ni Ilmo na kahit sigurado na sila sa tunay na pagkatao ni Kung Bim, hindi pa rin nila maaaring isantabi ang posibilidad na may iba pang mga laman demonyo na nagkukubli sa kanilang hanay. Nagpasya siyang manatili upang masigurong handa siya kung sakaling may iba pa silang kailangang harapin. Inatasan niya ang 2 sa kanyang mga batang disipulo na tugisin ang nagpapanggap bilang pinuno ng Shining Radiant Sect. Nagboluntaryo si Mui na tumulong sa pagsugpo sa impostor. Ipinahiwatig niyang sasama siya sa laban at tiniyak kay Ilmo na walang magiging malaking problema. Gayunpaman, pinaalalahanan niya ito na huwag maging kampante. Sa isang mabilis at eksaktong kilos, biglang naglaho sina Mui, Il-Ian, at Ilhun mula sa kanilang mga upuan upang harapin ang nagpapanggap na pinuno ng sekta. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, paikot-ikot si Kung Bu habang hinihintay ang pagdating ng mga disipulo. Nang bumukas ang pinto, binati niya ang mga dumating nang walang halong pagdududa, tinatanong kung natukoy na ba nila ang laman demonyo. Ngunit agad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha at naging seryoso nang makita kung sino ang pumasok sa kanyang silid. Pumasok sina Mui, Il-Ian, at Ilhun na may hawak ng mga espada. Sina Il-Ian at Ilhun ang nanguna, nakataas ang mga sandata at handang umatake sa anumang sandali. Nasa likuran si Mui, nakahandang sumuporta kung kinakailangan. Sa puntong iyon, nagpahayag si Mui ng paghanga, sinabing muntik na siyang malinlang. Inakala ng 2 disipulo ng Zhongnan sect na ang pahayag ni Mui ay patungkol kay Kung Bum, kaya sumabay sila. Nagtanong si Ilian kung nagustuhan ba ng impostor ang kanyang maliit na palabas, habang idinagdag ni Ilhun na alam na nila ang lahat at hinimok itong sumuko ng tahimik. Nanatiling hindi kumikibo si Kongam, tensyonado ang katawan habang nakaharap sa mga disipulo. Ang kanyang ekspresyon ay halong pagkabigla at hindi makapaniwala. Kung siya nga ang laman demonyo, malinaw na nadiskubre na siya. Hindi nakatingin kay Kongam si Mui, ngunit inilahad niya sa buong silid na kahit sa mga oras na iyon, ayaw pa ring ilantad ng laman demonyo ang tunay nitong anyo. May iminungkahi siyang solusyon. Agad siyang pinigilan ni Ilian, tinawag siyang Junior, at sinabing sila na ang bahala sa sitwasyon. Inatasan siyang manatili sa likuran. Ngunit bago pa man makagalaw ang sinuman, mabilis na bumaon ang espada ni Mui sa likod ni Ilhon. Labis ang pagkabigla ng lahat sa loob ng silid, wala ni isa ang nakaasahang gagawa si Mui ng ganoong marahas na hakbang.
Sa isang iglap, pinaslang niya ang isang mahalagang disipulo ng sekta ni Jongnan na walang anumang babala. Habang umaagos ang dugo, napalawak ang makitid na mga mata ni Il, na tila sinapian ng kaba at pag-aalinlangan, tila nahalata na nila ang kanilang mga lihim ay nalantad na. Biglang naputol ang saglit na kaguluhan nang biglang sumugod si Kung Bong, agad na nagpakawala ng isang malakas na atake gamit ang kanyang espada sa kabila ng masikip na espasyo. Tinuligsa ng pinuno ng sekta ang kanilang pagkukulang sa atensyon, at sinabihang tumuon muli sa labanan. Sa isang malinis at tiyak na hiwa ng espada, naitulak ni Kung Bong si Elian palabas ng bintana. May casual na kilos si Mui habang sinipa si Ilhon. Hindi siya kumbinsido na sapat na ang isang suntok upang mapatay ito. Bumagsak ang dalawa sa panloob na bakuran ng Shining Radiant Sect. Mula sa itaas, tumingin si Mui pababa at sinabing kahangalan ang umasa na mahuhuli ang mga laman demonyo sa batayan lamang ng kasalanan. Isa raw iyong kalokohan. Kung ganoon lang ka-simple, matagal nang naubos ang mga laman demonyo. Sa mga sandaling iyon, hindi pa rin tiyak kung tunay ngang mga laman demonyo ang nakatikip sa anyo ng mga disipulo ng Jehungan Sect. Bigla namang nagbago ang kanilang anyo, naging itim ang kanilang mga mata, at nagliyab ng kulay dugo ang kanilang mga balintataw. Habang unti-unting lumilingon ang kanilang mga ulo, isang malademonyong halakhak ang sumambulat mula sa kanilang mga bibig. Isa sa kanila ang nagpahayag ng pagkagulat kung gaano kabilis na halata ni Mui ang kanilang panlilinlang. Sa paikot-ikot nilang kilos tila ba isang larong kanilang kinagigiliwan, muli silang humarap. Samantala, bumaba si Kung Bo mula sa opisina sa pamamagitan ng sirang bintana, handa na sa darating na labanan. Nilapitan ni Ilian si Ilhon, puno ng pag-aalala, at tinanong kung ayos lang ba siya. Sumagot si Ilhon na bagaman tinamaan ng espada ni Mui ang kanyang dibdib, ay nasa maayos pa rin siyang kalagayan. Hindi pa rin malinaw kung tinamaan ito ang kanyang puso. Dumurugo siya at ang sugat na tumagos mula sa likod hanggang sa harap ay tila kumikirot at sumasara. Isang nakakatakot na teknikong martial arts na tanging mga laman demonyo lamang ang nakakagamit. Samantala, naisip ni Mui sa katahimikan na buti na lamang at hindi agad namatay si Ilhan. Sa wakas, may mga mandirigma na siyang makakaharap na sapat ang lakas upang subukan ang sarili niyang martial arts. Nagpahayag si Kung Bong na tama ang lahat ng naging hinala ni Mui mula sa simula. Binanggit din niya na may isa pa sa kanilang mga kalaban na nawawala. Sinabi ni Mui na hindi na dapat mabahala ang pinuno ng sekta dahil nasabihan na niya ang kanyang mga kasamahang junior bago pa man nila harapin ang dalawang laman demonyo. Samantala, sa bulwagan kung saan ginanap ang piging, natagpuan na natutulog ang lahat ng disipulo ng Shining Radiant Sect, kabilang na ang mga ikalawang henerasyon ng mga disipulo mula sa Mount Hua Sect. Tumayo si Ilmu mula sa kanyang kinauupuan, handang namnamin ang sandali sa pamamagitan ng pagpatay sa mga ikalawang henerasyong disipulo ng Mount Hua, hindi dahil sa pangangailangan, kundi para lamang sa sariling aliw. Sa kanyang paningin, si Muhiwa ang pinakakatakam-takam sa lahat. Nang makita ni Ilmu na tila natutulog si Muhiwa, naisip niyang siya ang uunahin at nais niya itong namnamin ng dahan-dahan. Isang tusong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang iniunat ang mga kamay patungo kay Muhiwa. Dito lumitaw ang tunay na anyo ng isang laman demonyo. Sa kanilang martial arts, ginamit nila ang kanilang mga daliri bilang matatalas na kuko, isang kasamaan na pinapatakbo ng gutom sa karahasan at isang baluktot na pagkauhaw sa kasiyahang dulot ng kaguluhan sa mundong martial. Sa mga sandaling iyon, maingat na dumilat si Muhiwa gamit ang isang mata upang obserbahan ang susunod na hakbang ng laman demonyo. Ayon sa utos ni Mui, ang huling tungkulin ni Muhiwa ay tiyakin ang galaw ng kalaban bago umatake. Bigla na lamang tumulim ang tingin ni Ilmo. Sa gilid ng laman demonyo, naroroon na si Maul, hawak-hawak ang kanyang malaking espada, nakaamba na sa isang mabigat at tiyak na tagpa. Wala nang pagkakataon si Ilmo para umiwas o tumakas. Tinamaan siya ng mabigat na atake at tumilapon palabas ng bintana, palayo sa mga disipulong walang kalaban-laban ng Shining Radiant Sect. Bumagsak si Ilmo sa lupa na may kalakasan. Bagamat tila nawalan siya ng kontrol sa sarili sa loob ng ilang segundo matapos ang hampas, agad siyang bumalikwas at tumayo ng matatag.
Tulad ni na Il-shon at Il-hun, bahagyang tinaas ni Ilmo ang kilay, may bahid ng pagkatuwa, at inamin sa sarili na inakala niyang lahat ay naapektuhan ng sleep bomb. Isa-isang lumitaw sina Maul, Mujin, at Moho upang harapin siya. Dahan-daang hinugot ni Mujin ang kanyang espada, matatag ang ekspresyon, habang inaalala ang babala ng kanilang nakatatandang kapatid na lalaki na nagbigay babala sa kanila upang may handa ang kanilang sarili sa ganitong pagkakataon. May halong panlalait at pangungutya ang pagbatid ni Muo, sabay ng pagbuga niya ng tela mula sa ilong. Aniya, napakababaw at karimari-marim ang laman demonyo, sinubukang sumingit sa Shining Radiant Sect gamit ang isang hamak at murang sleep bomb. Sa sandaling iyon, nanlilisik ang mga mata ni Ilmo nang mapagtanto niyang nilinlang siya ng mga disipulo ng Mount Hua Sect. Matatalino ang mga ito, tinakpan ng basang tela na may panlaban ang kanilang mga ilong upang hindi sila tamaan ng pampatulog. Ngayon, nakatayo silang lahat, handa at alerto sa pakikipaglaban. Pinagmasdan ni Ilmo ang sitwasyon, humanga sa tuso nilang estratehiya, nilaso ng huwad na antok, tahimik na naghintay, at pinayagan siyang gumawa ng unang galaw. May bahid ng pag-amin sa kanyang tinig, nagpahayag siya ng pagkabilib kung paanong nailigaw siya ng mga ito. Ngunit bigla rin siyang nagbago ng anyo. Tumalim ang kanyang mga mata at may panunuya niyang tinanong kung ano ang susunod nilang balak, lalabanan ba siya ng tatlo. Inobserbahan niya ang kanilang galaw, at batay sa mabigat na hampas ng lalaking may malaking espada kanina, inakala niyang hindi sila sapat upang maging hamon o maging aliwan para sa kanya. Hayagang inamin ni Ilmo na kinamumuhian niya ang pagkabagot. Binalaan niya ang mga ito na huwag sayangin ang kanilang buhay sa walang saysay na pakikipaglaban, sabay alok ng isang kasunduan. Tumitig siya kay Mawawa at inutusan ang iba na huwag makialam. Nangakong hindi niya sila sasaktan kung isusuko lamang nila si Mawawa. Nang sandaling iyon, dumilim ang kanyang mga mata at namula ang kanyang balintataw, pinatitibay ang kanyang alok, na sila'y pakakawalan kung ibibigay sa kanya si Muhuo. Samantala, sa opisina ng pinuno ng sekta, yumiigting ang labanan. Buong lakas na iwi na siwas ni Kung Boom ang kanyang espada, ngunit naharang ito ng laman demonyong nagpapanggap bilang alien. Napansin ni Alien na isang kamay lamang ang ginagamit ni Kung Boom, kaya madaling hulaan ang galaw ng kanyang atake. Sa gitna ng pagtawa ni Alien, tinuligsan nito ang kababawan ng kalaban. Gamit ang isa pang kamay, mabilis na umatake si Alien gamit ang matalas nitong mga kuko. Agad namang gumanti si Kung Boom ng isang malakas na sipa, dahilan upang mapa-atres ang laman demonyo at makabuo ng distansya. Bagamat bumuga ng dugo si Alien sa lakas ng sipa, agad itong bumangon. Sinundan ni Kung Boom ng isang pababang putol gamit ang kanyang espada, ngunit mabilis na naiwasan ito ni Alien, dahilan upang wala itong tama. Sumigaw si Alien at muling umatake. Hindi sapat ang bilis ni Kung Boom upang ganap na umiwas o depensahan ang sarili. Itinaas niya ang espada bilang huling pagtatanggol, ngunit napakalakas ng atake ng laman demonyo. Tumagos ang kuko nito sa hangin at tinamaan ang dibdib ng pinuno ng sekta. Sa kabila ng sugat, nanatiling matatag si Kung Boom habang bumubulwak ang dugo mula sa kanyang dibdib. Samantala, sa ibang bahagi ng labanan, hindi pa rin makapuntos si Ilhon kay Mui. Mas matindi at mas bihasa si Mui kaysa sa kanyang junior. Kahit anong atake ni Ilhon ay madali lamang naiwasan o nasalag ni Mui gamit ang kahusayan. Sa huling palitan ng mga atake, pagkatapos tanggihan ng isang tagpa, mabilis na gumanti si Mui ng isang malakas na suntok. Tumilapon si Ilhon ng ilang hakbang pabalik sa tindi ng lakas. Gayunman, nanatiling alerto si Ilhon, napansin niyang hindi pa tapos ang galaw ng kalaban. Kaagad na sinundan ni Mui ang suntok ng isang mabagsik na tuhod sa tiyan ni Ilhon, dahilan upang ito'y mas lalo pang umatras. Sa isang mabigat na pagbagsak, lumuhad si Ilhon habang ubos lakas na umubo at bumuga ng dugo. Tahimik at kalmado si Mui, habang pinagmamasdan ang pagkadismaya sa kakayahan ni Ilhon, malayong malayo sa inaasahan niyang lakas nito. Ipinunto ni Mui na hindi itinago ni Ilhon ang tunay nitong kakayahan, at nagtataka siya kung paanong naging mahusay ang mga ito sa pagpapanggap bilang mga disipulo ng sekta ng Jong-on. Alam ni Mui na ang teknik na ginagamit para sa pagbabalat kayo,
na binubuo ng baligtarang galaw at pag-compress ng mga buto, ay nangangailangan ng direktang visual na contact sa target upang ito'y maisagawa ng tama. Ang sitwasyon ay may isang malinaw na ibig sabihin, na ang mga flesh demon ay dati nang nakaengkwentro ng mga disipulo ng Zhong'an sect at ginaya ang mga ito. Ipinaliwanag ni Mui na hindi lamang nakaligtas ang mga demonyo sa pakikipaglaban sa mga ganitong uri ng mandirigma, kundi naglalakad pa sila ng buong kumpiyansa habang nagpapanggap bilang mga tunay na kasapi ng sekta. Sa huli, kinwestiyon niya kung ano ba talaga ang matibay na batayan o lakas na sandigan ng mga ito. Ibinulong naman ni Ilhan na tila kilalang kilala ni Mui ang mga flesh demon, at kinumpirma niya na tama ang mga obserbasyon nito. Ibinunyag ni Ilhan na nakalaban nila ang isa sa pinakamagagaling na disipulo ni Zhongnan, isang mandirigmang napakalakas, at sa harapan nito, dalawa sa kanilang kasamahan ang napatay. Taliwas sa unang akala ni Mui na baka tumakas lamang sila, nilinaw ni Ilhan na hindi sila umatras. Sa halip, pinatay nila ang ilang disipulo ng Zhong'an sect. Ngunit agad tumugon si Mui, na naunawaan na ang tunay na lakas ng mga ito, at diretsahang tinanong ang mga kasinungalingang kanilang pinapalaganap. Tumawa ng mapakla si Ilhan at minura si Mui dahil sa pagiging arrogant nito. Pagkatapos ay tumingin siya sa espada na nakasabit sa kanyang baywang at tinanong kung paanong maipapaliwanag ang pagkakaroon niya ng ganoong uri ng sandata. Doon lamang tumutok ng husto ang isipan ni Mui. Napagtanto niyang ang espadang iyon ay hindi basta-bastang replika kundi tunay na pag-aari ng isang disipulo mula sa labas ng sekta. Nang mas mapagmasdan niya ito, mas naging malinaw sa kanya na hindi ito simpleng gawa-gawang sandata. Mayabang na sinabi ni Ilhan na alam ni Mui, tulad niya, nakakaunti lamang ang panday na kayang gumawa ng espadang karapat-dapat sa isang prestihiyosong sekta tulad ng Nan, lalo pat sobrang kahawig ng sa tunay. Dagdag pa ni Ilhan, mas madali pang nakawi ng isang tunay na espada mula sa mga disipulo ng Zhong'an kaysa gumawa nito. At pinatotohanan niya na ang espada ay talagang ang mula sa Zhongnaan, na nagpapahiwatig na ito ay ninakaw. Ngunit nanatiling palaisipan kay Mui, kung ito ang katotohanan, paano nila natalo ang isa sa mga unang henerasyong disipulo ng sekta ng Zhongnaan? Tubhang nakakagulo iyon ng kanyang isipan at wala siyang maisip na sagot. Tumayo si Ilhan, may mapait na ngiti, at sinabi niyang nakikita niya ang pagdududa sa mukha ni Mui. Iminungkahi niya ang ibang pananaw, tinanong niya si Mui kung ang antas ng kanyang kakayahan sa martial arts ay kapantay ng ibang disipulo. Napahinto si Mui sa tanong, at nagsimulang manggatal ang kanyang isipan. Ipinaliwanag ni Ilhan na kung paanong si Mui ay higit sa kanila sa lakas, ganoon din ang pagkakaiba-iba ng lakas ng bawat flesh demon. Nabanggit din ni Ilhan ang kanilang nakatatandang kasamahan, at inalala kung paanong inamin ng kanilang guru noon na nalampasan na siya nito sa murang edad. Sa sandaling iyon, tila nabuo ang buong larawan sa isipan ni Mui. Napagtanto niyang sa dalawang flesh demon na nasa bakuran, wala ni isa ang may kakayahang patumbahin ang pinakamahusay na disipulo ng sekta ni Zhongnan. Mabigat ang pagkapagtanto niya sa sarili niyang malaking pagkakamali. Muling bamulong si Ilhan na ang kanilang nakatatanda ang siyang walang awang pumatay sa mga disipulo ng sekta ng Zhong'an. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang salita, isang mabilis na horizontal na hiwa ng espada ang tuluyang tumapos sa kanya, naputol ang kanyang leeg at sumambulat ang dugo sa paligid. Sa kabilang banda, abala si Ilian sa pakikipaglaban kay Kung Bo. Bahagyang lumingon si Ilian, namutla habang namamasdan ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Gulong-gulo ang isipan ni Ilian, habang si Kung Bo naman ay natigilan sa pagkabigla. Sa isang iglap, isa pang malinis na atake ng espada ang isinagawa ni Mui. Nahulog ang ulo ni Ilian sa lupa at bumulagta ang katawan nito sa bigat. Hindi makapaniwala si Kung Bo sa nasaksihan. Napansin niyang ni hindi man lang umimik ang flesh demon sa gitna ng pag-atake. Agad siyang lumingon at tinanong kung anong klaseng martial arts ang kayang lumikha ng ganoong bilis, ngunit wala na ang tao sa paligid. Si Mui, ang taoist mula sa bundok Hua na lumaban kasama si Kung Bo, ay naglaho na parang bula. Sa mga sandaling iyon, maririnig ang mahinang yabag mula sa bubungan sa itaas. Si Mui iyon, tumatakbo ng buong lakas, pasa ng matinding pagsisisi sa kanyang mga naging pasya.
Inamin niya sa sarili na ang kagustuhang subukan ang kanyang kakayahan sa martial arts ang nagtulak sa kanya sa isang malagim na pagkakamali. Ang sagupaan nila sa dalawang flesh demon ay sumakop ng napakaraming oras. Sa sandaling ito, batid niyang wala na siyang oras. Gayunman, nanatiling matalas ang kanyang isipan at hindi natinag ang kanyang tingin. Alam niyang may posibilidad na naruroon ang pinakamalakas na flesh demon na kilala nila, at dala niya ang bigat ng katotohanan ito. Samantala, ang kanyang mga batang disipulo ay humaharap sa halimaw na ito nang sila-sila lang. Nakikipaglaban sila para sa kanilang buhay. Ang dambuhalang espada ay nakabaon sa lupa, habang si Maul ay walang malay.